sabi ko, wala talaga. Naiyak na lang talaga ako kasi, putang ina, ang masasabi ko lang talagang akin ay si Tyrone niya. Kahit pagbalik-balik na rin, si Tyrone niya lang talaga masasabi ko akin. You never make me feel na wala akong karapatan sa kanya. May time nakakausapin mo ako na, oh ate, ganito yan. Meron tayong mga pagkakamali na kay Tyrone niya, huwag mo papagalitan, etc. I-try natin yung ganito. Kaya ako nakikinig ko, o nga naman no, kung ano yung mga naging trauma natin sa ganito, etc. Nagkakakwentuhan pa tayo. Hindi yung ang lakas na agad ng dating mo sa sa telepono sa akin, sa video call. Kaya ang message ko, hindi ko sinabi doon na hindi ako bayaran. Ang point ko doon is, sana man lang, pagkatiwalaan nyo ko, out of respect, show some trust. Kasi out of love yung ginagawa ko. Hindi nyo ako diniktahan. Hindi nyo ako pinilit alagaan yung dalawang bata. Pagmamahal ko yun, alok ko yun. Magbigay naman ng tiwala. Yun lang yung sa akin. Hindi yung kada kasi hindi ka utang ina. Kini-question nyo na yung pagiging matanda ko, pagiging parang bigyan niyo ako ng tiwala. One afternoon, tumawag sa akin si Tony. Sabi niya sa akin, ate, punta ka sa taping, dali mo si Happy. Nagpunta ako doon, nakita ko doon si Wamos, si Alex, ang team, may taping sila doon. And then after nun, sinendan ko pa si Papi ng picture, nag-update ako sa kanya na nandun kami ni Happy. Pagka-uwi ng bahay, nagsabi ako kay Wamos na, Wam, daan kayo sa bahay kasi may regalo ako kay Meteor, hindi ako nakapunta ng binyag niya. Pero, of course, sobrang nalamog namin si Baby Meteor sa kiss, sa yakap. Parang thank you ko kay Wamos at saka kay Antoinette. Pinakita ko si Yabi. Pagkatapos nun, in-inform ko kay Papi. Sabi ni Papi, baka binidyo nila yung anak ko or may marinig na naman ako na sumbat galing sa kanila kasi merong naging issue si Papi kay Wamos at hindi ako para maghusga ko kasi wala naman ako doon. So, pero may narinig ako. So, nag-away kami. Sabi sa akin ni Harvey, tumawag siya na umiiyak si Papi. Kailangan daw, mag-i-inform daw ako. Dapat agahan ko mag-update sa kanila or magsabi sa kanila. Hindi yung pagtapos na, tsaka ko lang daw sasabihin. Pero humingi ako ng pasensya. Pasensya na Harvey, pasensya na Papi. Actually, nag-unsend ako ng message kay Papi kasi naisip ko baka matrigger ko yung postpartum niya kaya sasabihin ko na lang sa kanya sa personal. Pero naramdaman ko na naman na, sige, nagkamali ako, pasensya na kayo. Ano na naman ang labas ko nito? Nakikialam pa kasi, Maritoni, mga anak nila yan, dapat hindi ka ano na naman ang mararamdaman ko nun? That I don't have my own? Ipaparamdam nyo na naman sa akin paulit-ulit na nasaksihan nyo na lahat ng mga dumaan. Iintindihan ko ng postpartum, hindi nyo maiintindihan yung depression ko. Iintindi ulit ako kasi mas matanda ako. Di paparamdam nyo sa akin that I don't have the right. Ano syempre sasabihin ko? Sasabihin ko, sige, kung hindi na kayo komportable, kunin nyo kahit masakit. At ang ending, sasabihin ko na naman sa'yo, na mahirap mo na lang sa akin si Tyrone na. So, pangalawang birthday na ni Happy and first time ko mag-celebrate talaga ng may ibang tao. Pero this time, madaming pumunta na hindi ko invited tulad nila Wamos. Ang nag-invite talaga sa kanila si Ate Marie. And hindi ko talaga alam na pupunta sila and bigla na lang sila nag-show up. Siyempre, first time ko lang na may makasamang even influencers. Nakisama ako. After ng birthday ni Happy, nagulat na lang ako na may narinig akong balita mula sa mga close friends din namin na ang sabi is parang pinagyayabang ni Wamos na pumunta siya sa birthday ng anak ko, nag-perform siya ng libre. Ang dating sa akin kasi noon, parang panunumbat. First of all, hindi ko sila in-invite and bigla na lang sila nag-show up sa party ng anak ko. And hindi ko pa sila kilala that time. And sila ang nag-offer na mag-perform si Wamos. And then, may maririnig lang ako biglaan na kinikwento niya sa ibang tao na nag-perform siya and wala pa siyang bayad. So, sumbat yun para sa akin. Ganun yung pagkakatanggap ko. Mali ako at humingi ako ng pasensya. Pero paano yung pain na binigay niyo sa akin ngayon? Sorry na lang ako. Siyempre, alam naman sabihin ko sa inyo na mag-sorry kayo, di ba? Kasi hindi niyo naman kasalanan ko ba't kayo nararamdaman because those were my experiences na hindi naman kayo may kasalanan. At ups lang kayo. Nagulat na lang ako, biglang si Ate Marie nag-message sa akin ng mahaba na ang dami niya sinasabi. Ang dami niya message kay Papi, tapos ang dami niya rin message kay Harvey. Si Papi hindi nag-reply. Hanggang sa nag-decide na ako na alam niyo mag-usap na kayong dalawa. Sinali ko na sa GC kasi ang dami ng meow-meow sa akin ni Mama Marie. Ang point ko kasi sa kanya noon, mag-usap sila ni Papi. Sa akin okay lang, kay Papi lang hindi. Dahil babae si Papi, babae si Ate Marie, magkakaintindihan sila. Ayoko magka-problema kay Ate Marie. Ang inisip ko lang din kasi si Papi.
Bigla siyang umiiyak, baka atakin siya ng postpartum. Kung mag-aay lang ni Papi na parang yung anak ko masusumbatan ni Wamos nang sumayaw siya doon sa birthday ng anak ko na kesyo hindi siya pinagbayad. Which is yung nakuwento sa atin yon, di ba? Ayaw ni Papi na gano'n. Ang bata pa ni Happy na susumbatan. Kaya lagi naman pag may celebration, tayo-tayo lang naman Toro family, sapat na. Minsan na nga lang may pumunta, sumumbat pa. Parang doon nasaktan si Papi bilang nanay. Na parang paulit-ulit na dudukdol sa mukha ko na kay Tyrone na lang talaga ako may karapatan. Kaya masakit para sa akin yun. You've seen my heart aches. Nakita mo kung gaano nila kabilis kunin sa akin yung mga bata na alagaan mo pagkatapos kukunin or wala kang pasensya ka na kasi ito yung ko din, yung depression ko bilang isang babae na walang anak. Paano naman yun, Papi? Siyempre, nasaktan niyo ako sa part na yun eh. Aminin ko sa'yo, Papi, hindi ko rin yan naninimpang ako sa dalawa na magbabalaki ba ako na magsasabi ako sa inyo ng wag nyo yun yung bata. Ayaw ko pa naman na nagmamakaawa. Huwag nyo naman kunin sa akin yung kasi hindi lang naman ako yung nagkakaganito. Paano pa yung isa? Paano pa si Odi? Kaya nga pinipilit na magkakapit bahay tayo tsaka magkakasama. Ang akin lang, huwag nyo naman sana gawin sa akin yung ginawa sa akin. Hindi naman ako taga-gawin. Kasali ako. Sumasali lang ako sa pagmamahal. Hindi ako na nag-iisip. Sinasabi ko, urong-sulong ako sa pagkakaroon ng anak. Bakit? Kasi nasa isip ko, Papi. Tulad ni Tony, never nyo kung yung tiwala sa mga bata. Never nyo akong ikakat. Ayun lang. Ayokong tayo na sinabi ko lang din yung nararamdaman ko. Nalungkot ako syempre kasi nag-aaway-aaway sila over Happy. Hindi naman dapat dinadama yung bata sa problema ng mga matatanda. Kami ni Mami, nagmamagandang loob lang naman kami. Hindi kami sinisweldohan ng kahit sino. Out of love lang yung ginagawa namin. Kaya sana, Papi, pagkatiwalaan mo si Marie sa mga ginagawa niya. Baby, kung mag-aaway-aaway lang din kayo, ibalik na lang natin si Happy. Para wala kayong pinag-aawain. Para goods pa rin naman lahat. Siguro balik ko din kasi hindi ako yung nakipag-communicate sa'yo kasi yung time na sobrang loaded ako. Loaded ako ng emosyon. So, kaya ako tinulog. Pero, sa totoo lang, madami rin namang times na, totoo, wala rin naman akong idea pa sa pagiging nanay. Diba? Part din na pagdadaanan ko yung nagiging ganun ako, na yung may face talaga na, nahihirapan ako magtiwala sa ibang tao. Pero, sa totoo lang siya, daming beses ko tinatanong lagi kay Tony yun. Kasi ayaw kong masaktan kita. Madami ako laging gustong itanong na bakit ganito, bakit ganyan, hindi nagpaalam. Ang daming beses din na pinipili ko na lang huwag na lang din sabihin. Huwag na lang din tanongin sa'yo. Kasi niisip ko rin na, syempre, ikaw kitindadaanan na rin. And yung pagdating sa mga bata naman, syempre tagal ko din rin nakasama kayo. Sobrang namimiss ko yung mga yan. Pero sabi ko kay Tony, hindi lang siya basta benefit sa akin or benefit sa'yo. Iniisip ko rin syempre yung relasyon din ni Papa Odi. Kaya kahit sobrang miss ko na, kahit minsan gusto ko na lang magpakananay na lang, huwag na magtrabaho, mag-alaga ng bata. Iniisip ko kahit minsan gusto namin mag-away ni Alvin dahil wala yung mga bata. Iniisip ko na lang, syempre mahal na mahal ko kayo. Pinangako ko yan sa inyo, hindi niyo magdadamot syempre mental sa bata. Ayun lang, pasensya na, tsaka pasensya na din kung naabutan nyo rin ako na ganito ako kanina. Mga bata ang nagpapalakas sa akin kaya sensitive ako. So, okay naman na lahat. Nagkausap naman kami at nagkapaliwanagan na sa bawat issue na address na. So, happy na ako na meron ng peace at naging maliwanag na ang lahat. Hindi ko alam na okay na pala sila noon. Bigla nila akong tinawagan. Pero pinrank nila ako noon yun na yung ko noon na bad trip na ako Yun na yung sinabi ko na, wala naman akong karapatan, ganito ganyan Kahit noon pa naman, kahit hanggang ngayon, wala talaga akong karapatan. Kasalanan to ni Harvey. Tatawagan ko si Harvey, umiiyak kayo dahil sa sinabi ni Harvey. Para ma-stress si Harvey. Hindi ko rin naman din siya masisiti kasi ano bang alam niya sa postpartum. Harvey, umiiyak yung dalawa dahil sa sinabi mo. Ang point kasi na ngayon, sana silang dalawa na lang daw nag-usap para mas nagkaintindihan. Kasi parang napagulo mo ata yung sitwasyon sa sinabi mo.
Hindi siya pinagulo ko. Maayos naman yung pagkasabi ko dun eh. Ang gusto ko din, matapos agad yung problema eh. Ayaw niya naman harapin yung problema kasi kakagaling niya sa iyak eh. Kaya ako na ipag-usap kay Ate Marie. Yung bandang huling message ko naman, ito yung huling message ko kay Ate Marie, meron naman yun pwede ko naman i-SS to. Ayoko kasi umaba, yun ang sinabi ko. Na kayo mag-usap kasi pares sa mga babae, kayo magkakaintindihan siya. Paano yun si Papi? Gusto niya daw kunin ngayon yung mga bata. Kukunin na daw niya kila Ate Marie, kanya na daw mag-alaga pa daw sila Yabi. Oo. Kung ganun gusto ni Papi. Paano si Ate Marie? Lagi niyo na lang daw yung ginagawa. Naintindihan ko naman yung point ni Ate Marie ganun. Minessage siya sa akin yun. Hindi ko naman masabi sa kanya, hindi naman kami magkaparehas. Hindi naman ganun si Papi. Ginagawa nga ni Papi ngayon, kunin lang daw yung mga bata. Wala, si Papi naman decision kaysa magtalo pa kami. So, kunin mo na lang yung mga bata ngayon kila Ate Marie. Ano kay Papi? Ate Marie, sabi mo si Harvey. Kaysa kunin yung mga bata. Ayoko magmakaawa to. Ginawa ko naman yung alaga out of love. Nasa sila pa rin yung bilang magulang. Kaya nga sabi ko at the end of the day, wala akong karapatan. Harvey, magulang ka din nila Happy, Happy. Dapat may decision ka din. May decision din naman ako, Oni. Ano naman nangyayari sa amin ni Papi? Parang wala akong karapatan. Advice lang ako sa kanya. Siya Wala ka din karapatan. Wala akong karapatan pagdating kay Papi. Lahat naman sa amin, hanggang dati, ganun pa rin eh. Wala nga akong magawa eh. Kundi sumunod lang eh. Ang dami kong ginagawa, asawa. Unahin mo pa yung ano mo. Alam ko baka atakihin ka ng ano mo. Ang dami kong ginagawa, oh. Joke lang. Joke lang. Umiiyak na si Harvey to. Kaya ang inano ko na lang, binuhos ko na lang yung ano ko kay Papi nun. Kasi tama nga naman eh. Kaya na kay Ate Marie din kasi wala rin mag-aalaga kay Happy nun. Naintindihan ko rin si Ate Marie, naintindihan ko rin si Papi. Si Ate Marie may depression. Yun, may anxiety, ganun. Gumigit na lang ako sa kanilang dalawa. Pero mahal na mahal ko si Papi. Nagkalinawan na sila at naging okay na yung lahat. Pero hindi namin expected kasi na sa Burden Doc RFD, andun din si Wamos. Kasama kasi namin sila Meme Vice. Kaya, wala na, nagkaharapan na. Ayun na, face to face. Ganun. Okay na? Okay mo na lang? Nagulat na ako. Alam niyo ba? Hindi alam. Nag-iyakan sa bahay. Punta nga ako dun sa birthday ng Happy. Pinagsayaw pa ako. Wala akong bayad. Na-open si Happy. Na-open siya. Kaya nung time na napunta kayo kila Yabi after the taping, nag-iyakan sila ni Ate Marie. Yun na nga, kinakausap namin si Wamos. Sabi ni Wamos, hindi daw niya sinabi yon. Si Papi naman nag-o-open na nasaktan siya. Kasi nga, sinabi ni Wamos kay Christian Mark Gray na, nagsayaw nga ako sa birthday dati ni Happy last year. Nagsayaw ako doon at nagpunta ako doon, wala akong bayad. So, sinabi namin na, sinabi mo daw to. Sabi naman ni Wamos, di ko sinabi yan. So, nag-clear sila na, baka misunderstanding lang. Since andun na si Christian Mark Gray, anong nangyari? Tinawag na namin para magharap-harap na, diba? Total, magkakasama naman na. Sabi ni Mark, paglapit niya, Wamos, sinabi mo sa akin yun. So, parang nakakalito na kasi parang, sabi nung isa, hindi niya sinabi. Sabi nung isa, sinabi niya. Diba kaya parang nalito ulit, nagkagulo ulit, parang ano ba talaga yung totoo? Kaiyakan na nga, diba? Iyak na si Papi, feeling niya kasi nasumbatan siya. Ang pagkakakwento lang ni Mark is may loyalty ako kay Tony. Nagkukwento lang ako kung ano yung napag-usapan namin at hindi kami magkasama. Magkaka-video call kami. Ang topic kasi namin nun ay tungkol sa collab na walang bayaran. So parang ibinida lang pala ni Wamos yung sarili niya ng, kahit itanong nyo kila Ate Tony, nagpunta ako sa kanila, nagsayaw ako sa birthday ng bata ni Happy last year at hindi ako nagpabayad. Kumbaga, ibinibida lang pala ni Wamos na, hindi ako nagpapabayad. Ganong klase ako maging kaibigan. Si Mark naman, ang point niya, kung ano sinabi sa akin, ikinuwento ko lang din sa inyo na totoo naman, nagpunta nga daw si Wamos yan, hindi nga daw siya nagpabayad. Ang nangyari pala, ang toxic si Papi. Yung pagkakaintindi ni Papi, dahil toxic nga si Papi, yung pagkakatanggap niya, naman kung sabay siya walang bayad, siya naman nagpunta doon, di ko nga siya in-invite siya ni Ate Marie, sinusumbatan yung anak ko. Ganon yung nangyari, kaya nagkanda labo-labo. Basta ako, wala akong pakialam kasi enjoy lang ako. Tapos paglapit ko sa kanila, nag-aya pa na sila ng mga kung ano nung pinag-uusapan nila, kung ano nung mga pinagsasasayaw ko doon sa gilid. Lahat na nilid ko ng step. So, I lead through the world.
sorry, Wamos, kasi dahil nga first time ko lang din naman makisalamuha sa ibang mga social media influencers. Inaamin ko talaga na medyo naging toxic talaga yung pag-receive namin dun sa kwento ng mga ibang tao. Sa sinabi mo. May mali din talaga sa pag-uutak namin dahil nga hindi mo may iwasan, may trauma kami sa mga past collaborations namin. Kaya nakatatak na sa amin yun na parang sumbat na agad sa amin kapag may narinig kami ganun. Ina-atake rin ako ng postpartum ko lately and aminado naman ako dun sa kanila. Open naman ako dun. And ayun, sobrang sorry talaga and nakokonsensya ako sa totoo lang kasi napaka-close namin ni Tonet kahit bago lang kami magkakilalang magkaibigan and sobrang bait niya sa akin. So nakokonsensya talaga ako and again, I'm so sorry talaga sa inyo and sobrang thankful ako na nakilala ko kayo na kung sino talaga kayo. At syempre, thank you din talaga kay Merc kasi pinaliwanag niya ng maayos sa amin. Syempre, ang hirap naman talaga na pasalin-salin yung kwento. Iba na yung magiging dating sa'yo kapag ilang tao na yung napagkwentuhan. So, sobrang salamat talaga kay Merc kasi pinaliwanag niya on the spot, harap-harapan sa amin. Kaya naliwanagan kami nila Wamos at Antoinette at nila Ate Marie kung ano ba talaga yung nangyari at kung ano yung sinabi ni Wamos that time. Pero ang mahalaga, okay na. At naging clear na lahat. At dahil doon, in-invite ni Papi sila Wamos at Tonet sa debut ni Paye. Do what you want, do what you want, do it. Do what you want, do what you want, do it. Eto na, 18 na ako. Ayan, no more minor moments, syempre. And legal na ako. So, super na-excite talaga ako dumating tong araw na to. Inintay ko talaga to dahil wala na kayong masasabi. Sobrang napasusan talaga ako, Mi. Kasi sa totoo lang, hindi ko makilala yung mga yun eh, di ba? Like, nakakaya din sa mga iba kong bisita and sa mga taong nandun sa event. May mga bigla nilang mag-shop na hindi namin kilala and hindi naman namin trusted. Baka mamaya mag-picture invasion of privacy at kung ano-ano pa, di ba? So ako, nabastusan talaga ako, Mi. Hindi ko talaga, hindi ko feel. Ayun, nagdatingan sila. Yung iba kilala, yung iba hindi. Hindi ko matandaan kung nagpaalam sa akin si Paye kung may may mga bisita siyang pupunta. Pero alam ko, yung mga bisita ko, na kaibigan ko, na bisita niya rin kasi in-invite niya. Yun yung mga best friend ko, yun yung mga ibang tao na nandun. Alam ko, nasabi ko din sa kanya. So, medyo malabo kung, hindi ko alam medyo, hindi ko alam kung nagkasabihan kami kasi na-busy na rin ako. Alam naman, taping artista. Ako, nagpaalam naman ako kung sino yung i-invite ko sa birthday ko. O, di lang naman talaga i-invite kong friends. Hindi ko alam bakit nag-invite sila ng ibang tao kahit hindi ko naman ka-close. Like, sila Mami Oni, sila ate. Ang dami nilang in-invite. Hindi ko naman in-invite yun. Birthday ko. Birthday ba nila? Bakit lahat ng event ng toro Isa pa. Galit. Hindi ko magalit. Ano bang reaction mo sa ganun? Ando ka na nakapag-inom ka na. Mas sabi ko lang, wala kang magagawa. Awan, tuti ko.
Love naman. Hindi, last na yan. Nagpunta rin kasi kami, in-invite niya rin tayo, di ba? Kasi nag-send siya ng invitation sa atin. Wala na, ano na ulit to? Sinasabi niya, hindi kami, ano sinasabi niya na hindi kami imbitado. Galit ka naman kay Paye. Siya sa amin. Nakita ko, asan yung cellphone ko, nag-send siya ng invitation. Mahinahon nga daw tayo dyan eh. Okay. Hindi, di ko Hindi, di ko mag-gets kasi yan eh. Nag-send siya ng invitation sa amin eh. Ito, pakita ko sa inyo Para baka isipin niya, nagpi-feeling tayo, nagpunta lang tayo dito nang walang invitation. Paye Galang's 18th birthday. In-invite niya kami, so nagpunta kami. So parang ang sakit lang. Hindi, parang ano naman na Uy, part naman kami ng Kami talaga ang Toro de Originals. Pero yan, I hope nag-enjoy ka sa birthday mo. Sa akin, wala namang problema kung mag-invite sila since nakakasama ko naman iba. Pero parang pag ako nag-i-invite, parang big deal sa kanila. Sa gown ko, syempre, all black. Ayan, kung makikita nyo sa nails ko din, all black. Ito talaga yung pinili ko dahil nga ang peg ko is Fallen Angel. Kung alam niyo yung pangalan ko, ayan, si Pearl ko. Unravel. We could go anywhere. We'll get there soon. We'll get there soon. We could be any place. We'll get there soon. We'll get there soon. We'll get there soon. We'll get there soon. Till up ahead, I heard somewhere all the stars are already dead. So don't hesitate, burying my doubts with all the somedays. Laying up there on the roof, or in some passenger. I know I never wanna lose anywhere with you. So, eto na, event na ni Paye, ang tagal nilang pinaghandaan to ng ate niya. Nung nakita ko siya na lumabas doon, tapos may pa-effect pa ng may pa-gate, ganon, tas gold and everything. Kitang-kita ko siya nung naglakad siya. Grabe, parang naramdaman ko agad yung inggit kasi bata pa lang kami nun ni Tony, hindi namin naranasan yung ganong klaseng kabonggang Ang ganda niya, outfit niya and everything. Sobrang happy ako para sa kanya. Parang ako yung naglalakad dun sa aisle nung nakikita ko siya. Grabe, ang ganda ng debut ni Paye. Alam mo yung pa lang siya, yung decorations pa lang, pinagandaan talaga. Sobrang nakakainggit kasi wala kami nun eh. Hindi namin napagdaanan yon. Pero grabe, lalo yung paglabas ni Paye, as in sobrang naiiyak talaga ako. Una pa lang parang punyay, ito naman, naiiyak agad ako. Alam mo yun, ganun yung pakiramdam niya. Lord, thank you so much for this wonderful night. We gathered here to celebrate the 18th birthday of Paye. Please guide us, Lord God, until the end of this event. Please bless us. Thank you so much for everything, Lord God. Ikaw po yung pinakamakapangyarihan sa lahat at wala pong imposible sa'yo. In Jesus' name we pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. And everyone, welcome to the debut of Paye. Make some noise. Yeah! Hindi ko kayo popormalin dito Magkakatropa lang tayo dito eh. Siyempre guys, alam ko naman sa kada event na pinupuntahan natin, ito yung pinaka-inaabangan natin. Siyempre, kakain muna tayo! Yay! So pwede kayong kumain doon. Gusto nyo tumambling kayo, ubusin nyo isang tray, bala kayo guys. Eat! Benji, you're so sexy, give this girl a heart attack. Looking so green these days, but you know that I like that. I'd take a bath in you, wash my hair with you, do anything for you. I know I'm being forward, but I just can't help it. I know with you it's real, I don't mess with the counterfeit. I got it bad for you, when I'm holding you, I get so high off you. Diamonds are a girl's best friend, but if I had to choose, classic ones and zeros, baby, I'm obsessed with you. Give it to me, baby, give it to me, baby, yeah, the money, everything I need, yeah, that American dream, money, yeah, the money, money.
habang 18 roses, syempre, masaya ako dahil nakaramdam ako ng totoong pagmamahal ng pamilya. I can see you in the meadow, holding out your hand. And will you meet me there tomorrow, where the sunlight never set? 'Cause I'll love you in the end, the corners of the earth, where it starts to bend. Oh, 'cause I'll love you when it rains, all the shadows and the pain will never be the same. You can catch me in the morning, staring at your face. Nag-advise ako sa kanya na, Paye, sundin mo yung tumatayong magulang mo, si Tony. Ngayon wala ka ng magulang, wala ka ng nanay tsaka lola na kasama mo. Si Tony na lang yung nagmamalasakit sa'yo, kaya sundin mo siya. Hindi ka naman ipapahamak ni Tony or ni Marie o ng ate mo, kaya sundin mo lang sila. 'Cause I love you in the end, the corners of the earth, where it starts to bend. Oh, 'cause I love you when it rains, all the shadows and the pain will never be the same. First time ko lang magsayaw sa ganun eh. Second ba? Ikaw? Oh, hindi. Ay, sige, grande pala yung dibo mo. Nice! Hindi, baka ang point kasi ni Tony, yung grande yung dibo. Oo nga pala. Pero dalawang beses pala ako nagsayaw ng dibo sa pagkakaalam ko. Pero yung kay Payay, parang first time ko naramdaman yung dibo ng isang babae yun. Masaya po yung party, yung mga, tawag doon may mga lights na nagagano-gano. Basta yun po.
ayun, nagpalit din ako ng damit kasi syempre, kabog ako, gano'n. Kasi birthday ko to, di ba? Kaya ayoko nasasapawan. Totoo, hindi ko na nga alam dito kay Peye. Alam mo yung, may magarbo na nga siyang birthday. Tapos hindi na nga siya nagpaalam sa amin. May mga bigla na lang susulpot na friends. Tapos ang gusto niya pa, may paraffle pa kami. At ang matindi doon, iPhone 14 pa. 'Di ba? Parang, be, saan magagaling yung paraffle mo ng iPhone 14? Wala ka naman ngayong, 'di ba? Hindi ba malaki yung kita mo? Kaka-start pa lang natin dito. And then, ang hirap naman, parang feeling ko sa akin, iasa na naman yun. So, ano be, masyado na mataas yung expectation mo, kakapasok mo pa nga lang. Magpaparaffle muna tayo ng Ford Territory. Joke lang. Ako na rin ang bubunot. Guys, ang una namin paparaffle ay coffee maker. At ang nanalo ng coffee maker ay si Ika Joy. Inanalo ka ng coffee maker! 1, 2, 3. Thank you so much, Ika Joy. Ang nanalo ng mini jumbo fan ay si Mika. Oy, nanalo ka mini jumbo fan. Thank you. Android phone. Oh, mananalo ng Android phone, oh. Oh. Sino si Benjo? Benjo. Yes. Picture tayo sa debut, Ang susunod naman nanalo ay AirPods! Grabe naman yan. Oy! Ang nanalo ay si Merk. Merk. Hindi siya masaya. Mayaman kasi. Mayaman kasi. Kaya yung AirPods. Huwag yun ang AirPods din yan. Kailangan ni Merk yan. Parang nagtitraining siya sa boxing. Di ba? Odi Fernandez. Nanalo ka ng Android. Laging kinukuha kasi ni Ate Marie yung cellphone ni Kuya Odi. Kaya iba yung ngiti ni Kuya Odi sa Android. Eto na yung iPhone 14! Di ba? Talagang panalong-panalo. Catherine, manalo! Ayun, si Red Ranger. Walang baka si Red Ranger, guys! Picture. Wow naman. Di ba parang luto kasi tropa niya yun? Natuwa ako kasi grabe yun. Sumayaw si Wamos, napakagaling yung dancerist and TikTokerist. Nagulat ako kasi nagpalaro pa siya. Nagbigay siya ng 20,000. May panalo dito. Swerte nga ni Jansky, nanalo pa siya. Tapos ito net naman nagbigay ng 30K. Yan, sobrang sarap lang sa pakiramdam na ganun sila. Ayun, happy birthday Paye. Wish you all the best. And nandito lang kami at lalo na si Mami Oni and yung Toro family sa tabi mo. So ay mag-ingat ka palagi. Happy birthday. Love you. And yung regalo ko nakakahiya kasi sobrang busy namin. Tapos hindi ko siya nabalot and wala din akong idea kung ano yung gusto ni Paye. Pero dito sa regalo ko, ito yung 30K. Alam kong mukha ba kaming pera? Grabe. Hindi, wala kasi akong idea kung ano yung bibigay ko. Pero alam ko sa sa regalo ko, marami siyang mabibili na wants niya. Ayun, yes. Happy birthday! Guys, walang 18 blue bills si Paye, di ba? Pero meron siyang 30K, di ba? Hindi, happy birthday sa'yo. Sa tagal lang natin magkakilala. Kahit 1 year pa. Hindi, happy birthday sa'yo, Paye. Kaya mo yan, 18 ka na. May utak ka na. Huwag kang pasaway sa kanila, para di ka na ini-issue sa Facebook. Happy birthday, Paye. Jamie, tagalan mo. Happy birthday, Paye. Pag need mo ng isa pang ate, andito lang din ako palagi. Hindi, totoo, naiinis siya sa'yo, Paye. Hindi. Hindi, andito lang ako. Thank you. Happy birthday, Paye. I wish you all the best in life. And lagi ka na makikinig sa mga ates mo kasi sila yung mas nakakaalam kung ano yung mga tama. And enjoy your life. Love you. Malaki ka na, alam mo rin desisyon mo sa buhay. Tsaka wag mo na lang pasikitin yung ulo natin, Tony. Happy birthday! So yun po, yan po yung gift ko po sa'yo ay puro hoodie po kasi favorite mo po lagi mag-hoodie at saka lamigin ano tawag nun dati? Lamigin ka po. Pero yun, Ate Paye, happy birthday po. Sobrang proud po ako sa'yo at kahit nag-aaway po tayo, love na love po kita. I love you so much po. Happy birthday. Yes, so sweet. Happy birthday sa'yo, Paye.
18 ka na, nasa legal age ka na, pwede ka nang makulong, pwede ka na rin bugbugin. Ipagpatuloy mo at isabuhay mo ngayong nasa legal age ka na ay ang kabutihan na tinuturo namin sa'yo. Kahit araw-araw kami nagbibigay ng kalokohan. So, sana ma-appreciate mo lahat ng effort, love na hindi namin naranasan na kami ng mga ates at mga mama mo ay ginagawa namin lahat ng best namin para maparanas sa'yo. Sana patunayan mo rin na you are deserving. Ayun lang, we love you and Papa O dito na. Happy birthday! Happy birthday. Ilan taong ka na? Alam ko 18 ka na. Huwag mong baguhin. Yun! Ang dami mong pera! Akala ko sasabihin mo 50. Happy birthday. Welcome to adult world. Lagi kang mag-iingat. Lagi mo lang susundin yung sinasabi ng ate mo, ni Tony, ni Mama Marie. Alam mo na yon para hindi ka napapagalitan. At galingan mo palagi. I love you. Alam mo ng laman nito, sapatos. Pero di mo alam kung ano yung nasa loob. Huwag niyo ko payakin. Kaya gusto ko buksan mo. Kaya yun yung niregalo ko sa'yo kasi buksan mo. Paki-off yung music. Kahit wala namang music. Ay, thank you. De, kaya ito yung regalo ko sa kanya kasi nagtanong siya sa akin kung meron daw sa show game nun. So, binili ko na. Happy birthday. Happy birthday, Tita Pay, Kruger, Numbers. 18 ka na, ito niregalo ko para mag-impake ka na talaga. So, meron ka na dito 3-in-1 paleta. Pag gusto mong magliwaliw, gusto mo na maglayas, ayan. Malaya ka na. Charot. Ayan. Sana makasama ka namin sa mga travels. Ayan po ang gusto ni Happy Ya. Kasi 3-in-1 yan, kaya mabigat. Kahit wala na tayong magulang, lagi ko ipaparamdam sa'yo na meron tayong buong pamilya. Hindi man kadugo, kahit tayong dalawa na lang yung magkasama. Ayan. Lagi kong pangahawakan yung pangako ko sa nanay natin. Na kahit magkapamilya ako, hanggang sa huling hininga, ako yung kasangga mo. Ayun lang. Malaki ka na, and nasa tamang edad ka na, at sana piliin mo yung tamang landas na tatahakin mo. Dahil sa ganitong edad, dyan papasok yung pagiging mapusok. Kaya huwag ka nang tumulad sa ate mo. Okay? Sana mas maging better version ka ng ako. And hindi ko hahayaan naman syempre na mangyari na maranasan mo yung mga naranasan ko sa buhay. Mahal na mahal kita. Happy birthday, kapatid. Aww. Ayan, baka sabihin mo, konti lang Siyempre, last but not the least, the one and only, Tony Fowler. Yes. Paye, ngayong birthday mo, ang birthday wish ko para sa'yo ay para sa akin talaga. Ngayong birthday mo, ngayong 18th birthday mo, gusto kong maalala mo tong birthday wish ko na sana humaba pa yung buhay ko. Para mahaba pa yung panahon na magabayan kita at maparamdam ko sa yung pagmamahal. Lalo na ngayon na wala na kayong mama and lola. Naalala ko nung isang araw, tinanong kita, sabi ko sa'yo, anong favorite color mo, diba? Sabi mo sa akin, blue. Ayan, may mga blue. Pero ang niregalo ko sa'yo ay something red. Kasi gusto ko maintindihan mo na kahit 18 ka na, nandito pa ako, nabubuhay ako bilang nanay mo. Maraming panahon pa yan na susuwayin kita at hindi kita susuportahan sa lahat ng gusto mo. Pero kahit anong mangyari, kakampi mo ko. Mahal na mahal kita, anak. And this color, red, symbolizes my great love for you and Papi. And I hope ma-appreciate mo siya. Kasi, tulad ng sabi ko din kay Papi, malaki na kayo at kailangan nyo ng freedom. Kahit meron pa kayong Mami Oni. Mahal na mahal kita pa eh. I'm very sorry sa mga panahon na wala ako para sa'yo. Ganun talaga eh. Pero ngayon babawi si Mami. Sa'yo lang, open mo na yung gift mo. I can see you in the middle, holding out your hand.
yan para pag gusto mo ba sa Toro family. Yay! Oh my God! Oh my God, Mami! Oh my God! Mami! Gusto po! Happy birthday! Hindi lang ako! Oh my God! Ayun, good evening din po sa inyong lahat. Hindi pa ako nakakabati sa inyo. Siyempre, una po, thank you po sa pagpunta ninyo sa Toro family, kay Mama Marie, Papa Odi, Kuya Bay, Kuya Harvey, Tyronia, Tito Vince, and kay Mami Oni. Mami Oni, mahal na mahal po kita. Salamat po dahil binigyan mo po ako ng opportunity na makapag-celebrate ng ganito. Super grateful po ako. Dahil kung hindi ka po dumating sa buhay namin ni ate, hindi ko na po alam. And syempre sa ate ko, ate, mahal na mahal kita. Thank you kasi pinilit mong maging maayos tong celebration ng birthday ko. Alam ko, pinangarap mo rin yung gantong birthday. And sorry kung ako yung nakaranas. And thank you din. Thank you din, ate. Mahal na mahal kita, kayo ni Happy and ni Abby. Ayun, maraming salamat po dahil umattend kayo and nakisalo kayo sa pag-celebrate ng birthday ko. Super naging memorable sa akin and super nag-enjoy po ako. So ayun, mag-enjoy po tayo ulit. Meron akong gin dito, mag-inom tayo. Yun. Thank you so much once again, guys. Our debutant, Paye Galang. Siyempre, hindi mawawala yung kanta ng happy birthday kasi birthday eh, di ba? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! You blow the wish and make the candle. Ano? Wala pa cool! Happy birthday to you! Medyo nakulangan ako sa speech niya, though she's really emotional. Umiiyak ako, I'm being emotional kasi emotional yung kung paano sabihin ni kapatid, tapos ng ate din niya and everything. Pero sa kanya, parang okay, I get to have this kind of debut. I'm so, ganon-ganon lang. Siguro pagka Gen Z niya yun. Para sa akin lang kasi, ang ina may umutot. Sorry. Okay. Pagka Gen Z ba niya yun or whatever, ang baho. Sorry, hindi ko na talaga napigilan kasi hindi ako makatakbo doon dito. Nakulangan ako sa emotion niya, maybe because she's too excited. Maraming kalokohan si Paye dati, pero sana baguhin niya na yun. Ayun, maging better siya. Lesson para sa'yo at huwag ka magre-rebelde. Katulad ng ate Pati. Kami matagal na kami magkaibigan pero wala kaming sasakyan. Wala kaming sasakyan, wala kaming iPhone. Kaya parang masakit lang. iPhone? May iPhone, B. Siya, ako. Ano, dalawa kami? Ba't kayo nagpakasal? Di ba isa na kayo? Isa na. Uy, may iPod ka. Uy, yung case lang bumili yun. nun. Case ka ba yan? Sana lang, maging grateful siya sa mga ginagawa ni Tony sa kanya. Huwag siya maging ungrateful, bitch. Lahat naman ng tao deserve naman ng mga regalo. And di naman natin para questionin yun kasi di naman tayo nagregalo ng sasakyan. Si Tony naman yun. Si Tony nagregalo ng sasakyan. And kung tingin ni Tony, deserve ni Paye, syempre, kami, deserve niya rin yun. Hindi niya deserve in a way na wala pa talaga siya napapatunayan sa pamilya. Marami pa siyang kapalpakan. Inconsistent. Pero at the same time, yung deserve is yung bilang kapamilya. Deserve naman niya kasi mabait namang bata yan kahit marami siyang pagkakamali sa nakaraan niya. Eh ngayon, pinipilit niya namang bumawi sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kaya deserve naman niya. Si Papi nga, nabigyan 3 na eh. Diba? Kawawa naman yung kapatid niya. Bigyan naman natin ng chance na ipakita niya na deserve niya yun. Nung una talaga 50-50 ako dun sa kotse kasi si Jowa, maraming gastos nga. Pero naintindihan ko at some part or at some point na deserve ni Paye kasi syempre, nagkatrabaho si Paye sa FAB. Deserve po ni Ate Paye yung car po para mahatid niya din po ako sa school. Deserve niya yung sasakyan, syempre. Pag si Tony nagbigay, may ibig sabihin yun. Ito talaga, magiging honest ako kasi hindi niya talaga deserve. Sa totoo lang, ako, oo, sige, kapatid ko siya. Ate niya ako at mahal na mahal ko siya. Pero when it comes sa Toro family,
naninimbang ako. Kasi hindi naman porket mabait yung tao, isa abusuhin mo na. Like I said. Although ako, sige, isipin ng mga tao, abusado ako kasi nakailang kotse na ako. Pero I make sure na deserve ko at na ibabalik ko in return kung ano yung ini-invest nilang pera, pagmamahal, at kung ano pang oras kung binibigay nila sa akin. Kaya feeling ko talaga hindi niya deserve kasi it's too early. And feeling ko wala pa siyang napapatunayan sa pamilyang to. Aside that, kapatid ko siya, mahal ko siya, oo, I'm happy for her. Pero feeling ko lang talaga, hindi niya deserve for now. Ganun. Sinasabi nila na hindi daw deserve ni Paye, pero ako naman, bago nawalang Toro family, basta nandito, ang gusto ko lang naman gumaan yung buhay. Kaya yon. Happy birthday, Paye. Love ka ni Mami Oni. Saka nakapangalan sa akin yung sasakyan para pag lumayas ka, iwanan mo. I think hindi po lalaya si Ate Paye. Sa ngayon po. Kailan kaya lalaya si Ate Paye? Bukas. Hindi ko po alam kung kailan po lalaya si Ate Paye. Basta, hindi ko po talaga alam. First time kong makatanggap na gano'ng kadaming regalo. Dun sa regalo ni Mami Oni, I think deserve ko naman. Hindi naman kasi ipagkakatiwala sa akin ni Mami Oni na magkaroon ako ng sasakyan kung hindi talaga dapat. Dahil may mga errands naman akong kaya kong mag-commute. Kung binigay niya yan, siguro iniisip niya na maasahan talaga ako. Saka hello, Toro family ako, bakit ako magko-commute? Hindi po ako mag-expect ng car po pag magde-debut na po ako. Ayoko pa po mag-debut. So, balita ko nakiparty-party ka daw. Nakatodo ka ba na sa'yo sa party-party na yan? Iuli kita kanina. Sumasayaw po kami ni Ate Kiana. Ito, si Tyronia kanina, party-party. Bad trip ako ng konti. Hindi naman mag-inom si Tyronia. Siyempre, alam naman niya yung tama at mali. Hindi lang ako sanay makita si Tyronia ng ganun. Hindi pa ako ready maging ganun, party goer si Tyronia. Kaya sabi ko nga kay Tyronia, anak, magpa-party ka, dito ka lang sa bahay kasama namin. Or kung gusto mong sumagat ng party sa club, kasama mo pa rin kami. Gusto din kasi ni Jowa, unang lasing ni Tyronia. Saang makasaksi? Si Jowa Si Jowa. Gusto niya unang lasing ni Tyronia. Si Jowa mismo makasaksi. Si Jowa daw magpapainom kay Tyronia. Yun. Ayoko pa. Di pa ako ready pumarty-party si Tyronia. Nakakatouch yung message ni Jowa. Simula kay Papi, hanggang kay Paye. So, nasubaybayan kasi ni Jowa parehas yung magkapatid eh. Yung message na yun, kumbaga, tagos yun sa puso, tatak yun sa puso ni Paye. I mean, lagi siya nagme-message sa amin, pero bibihira siyang mag-message ng ganun. Kasi more on si Jowa, advice about sa buhay at sa work. So, pag nagbigay si Jowa ng matinding message at deep, tagos talaga yun. Sobrang nakaka-touch yun, men. Yung tumatak sa akin na message is yung sa ate ko at sa kay Mami Oni. Na kahit anong mangyari, sila yung kakampi ko, kahit iwan ako na lahat. Sa sasakyan, syempre hindi ko expected yun. Akala ko ng iPhone 14 lang. Sobrang gulat na gulat ako nun kay Mami Oni dahil nga parang feeling ko too early. Pero syempre, alam ko sa sarili ko, deserve ko. Alam ko, maraming magagalit sa inyo dahil sasabihin nyo naman, tagapagmana kami. So, eto na guys, hawak ko na yung susi and alam kong deserve ko to at maraming maiinggit sa inyo pero wala kayong magagawa. And fully paid na to, pero hindi sa akin nakapangalan. At ang nakita ko sa kanya, grabe, sa harap pa talaga ng camera. Oo, Paye, kaka-18 mo pa lang, pero hindi ka nagpaalam kung pwede ka uminom. Ba't pa ako magpapaalam mag-inom? 18 naman na ako. May freedom na ako nun. At nasa legal age na ako. Pero syempre, sorry Mama Marie dahil nidala ako ng saya ko kanina, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sige na nga, tapusin na natin ito. Mag-party-party na tayo. Tara na. Bye!